Ay, magandang gabi mga boss. Mga camping, buti maaga tayo ngayon at andyan na ho yung bagyo eh. Baka mamaya brown out. Buti hindi pa kami nasa pool. Ano, sa Cagayan. No? Magbigay lang ko tayo reaction dito kay Sara Duterte. Dating Pangulong Duterte handang tanggapin ang ibang bansa para sa interim release. Pakinggan natin siya. Kalatni, bata mo. Is ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Ang ingay-ingay ng mga pupil ni Ma'am Sara. Japan. Kaya pala pumunta ng Japan. Kinausap yung Hapon, tatanggapin daw. Tanggapin. Japan! Davao! Ayaw tayo sa sigawan ninyo sa Pilipinas. Ito mo yung mga aking update. So, kailangan ito na third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong. Ingay naman yung mga pupil ni Sara. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap namin at naghanap pa ako nagtutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako. Puta, pag ganito mag-speech to, pang elementary lang talaga no? Hindi rin pwedeng high school teacher to. Pang grade 1. Sa kanila, tulungan ninyo kami. So medyo matagal yun dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdalasan ninyo, may mga good news na mangyayari. Ito ay mga pupil ni Ma'am Sara. Yay! May tatanggap na doon sa Halimaw. Ay, sa Halimaw. Sa tatay niya. Na sabi, sige, okay lang. Dito ninyo siya dalhin. Thank you, Lord. Ay, gino mo ito. Andito si Kimo, Si Kimo yata ay nandun, para si Kimo yung nandun. Si Kimo yata yun, nasa likod ni Sara. Nandito rin yata si Alvarez. Masasabi ko hindi Japan. Masasabi sa inyo kung saan, pero pwede mo sabihin. Sila basket ba yun? Ako, ayun, so yan ay pending. Nagkaroon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Hindi! West sa Japan! Oo, yes sir. Kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwede, hindi pwede, basta lang siya papasok doon sa bansa na yun. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Makikita nyo, pumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niya kaibigan sa buong mundo. Noon ba, madami siya kaibigan sa buong mundo ba? Kumontra daw yung prosecutor kasi hindi daw po pwede. Tuloy mo, Ma'am Sara. Ang laki ng network ng supporters niya. Yan ang sinasabi ng prosecutor, kaya hindi daw pwede. Pangalawa, yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi ay kinidnap siya. Yun naman ang katotohanan. Totoo!
May bakla pang pupil si Sarah. Taka na mga to. Lalaki may mga tililing na talaga sila, ano? Oh, kinidnap na naman daw. Paano ka bibigyan ng interim release niya? Katanga-tanga mo. Sasabi mo, kinidnap yung tatay mo. Siyempre, hindi mo na ibabalik. O, tuloy. Yan yun sa opening statement na abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, CEF. Bata mo, kalat ni, oh. Ito ba yung abogado talaga, kalat ni? Ano ba sa palagay mo? Parang teacher ng elementary. Median Bea. Sa first hearing pa lang sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Sara ay hindi namin papalakasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga inilayan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Correct. Pupil? What is the color of this apple? Red apple or green apple? Tayo nagkaroon tayo ng vice presidenteng ganito. Anak ng puta, anak ng konsumisyon. Tuloy. Dahil mahirap siyang i-engage Nakalimutan. siya ay nandoon sa loob. Ayan na. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Ano yan? Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niya sinasabi, gusto kong buhay na tao. Gusto kong mamatay sa Pilipinas. So, ibig sabihin, alam natin kung saan siya hanapin. Hindi lang pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila, ay posible mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si Lima, buhay na buhay lahat na Hindi ba pinakulong na nga niya si Dilima? At tinetreten niya rin si Trillanes na babatuhin niya ng microphone at sasampalin niya. Hindi ba threat yun, Ma'am Sara? Bata mo, kalat niyo. Patignan mo kaya psychiatrist to, kalat niyo. wala ng buhaya. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Napayaan na. Dahil bukas sa Davao City ay meron kami leksyon na Wow! kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin Gawa ng cake. Pwede ba kainin? ang prayer gathering ng leksyon ng buhaya. Sabi ng kaibigan Puro may sayad yung mga naniniwala dito. Putang ina. ko na merong bakery, sabi na, Mami Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Testahan namin ang mga Buhaya! sa anak ko. Numero unong buhaya kayo. Yung pamilya niyo numero unong buhaya. Binaon niyo sa utang yung ba sa Pilipinas? Ha? Diyos ko. Ito, magiging presidente. Tag-inag yan. Hindi na naiya itong mga ayop na to. Mag-threaten na witnesses. At ang huli ay Hello? pwede siya Ano? Ipatuloy ang paggawa ng krimen puno. Nakilala natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya?
Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga taga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mo. Ano masasabi niyo rito mga ka-warriors? Oo, abogado ho yan. Ha? Oh, siguradong may comments na naman si Jane Labaina nito tsaka si Tia Deli. Ang putris. Klaseng, anong uring nila lang kaya itong mga hayop na to? Ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya, newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niya, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa ba mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa ina-aksyonan. Kasi nasabi natin, ibigay niyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Ay nako mga boss. Bigyan tayo reaction dito sa bata ni Kalat ni Oo. Alam mo Sarah, kaya pala nag-iikot ng iba't ibang bansa itong gago na to, ha? Kasi nga, hirap na hirap daw siya kumausap ng bansa na tatanggap sa kanyang tatay. Ngayon meron daw tumanggap at handang tanggapin ng kanyang ama. Ito ay ang bansang Japan. Doon nga siya galing, di ba? Ngunit dadapot subalit, Sarah, abogado ka. Hindi ba? Dapat sana bago ka maghanap ng tatanggap sa tatay mo, dapat yun ay galing sa korte. Kung sinabi ng korte na maghanap ka na ng tatanggap na bansa sa tatay mo at igagrant na namin ang interim release para igagrant na namin ang interim release niya doon sa bansa na kung meron ng bansa na handang tumanggap sa tatay mo. Kung ganun ang sinabi, Sarah, ng ICC. Ang kaso nga, Sarah, hindi kaya ikaw ay niloloko lang ng Japan. Bakit? Sabi ng Japan, matatalino tao sa Japan, Sarah, hindi ka naman kagaya na kanyo, tatangan nyo. No? Alam siguro, Sarah, ng Japan na hindi yan magagrant. Kaya sabi ng Japan, para matahimik na yan bunganga mo, ang kulit-kulit mo, sige ka. Pag nabigyan ng interim release yan, tatanggapin namin yan. Ha? Baka ganoon, Sarah, para hindi na lang. Baka kasi natatakot na sa iyo yung Japan, baka bigla kang mangagat. Ganon sana, bago ka maghanap ng tatanggap sa tatay mo, siguruhin mo muna. Para sigurado na to mga friend na igagrant ng International Criminal Court ang pakiusap ng kanyang abogado na interim release. Na inaakusahan na naman niya ngayon sa kanyang lecture sa kanyang mga estudyante na ang kanyang tatay, ang principal ng eskwelahan ng Tanganisim University, ay kinidnap at
extra rendition. Oo. At sabi niya, ano raw ang ginagawa ng tatay niya doon, wala naman daw kaso, wala daw ganito, walang ganun. At saka, higit sa lahat, ang kanyang tatay ay 80 anyos na. No? Kaya dapat siguro, no, lahat ng 80 anyos na nakakulong sa Muntinlupa ay palayain nyo na at nang lumuwag-luwag na. Marami nang nabubulok doon. No? Mga pang... Alam mo, Sarah, ha? Ma'am Sarah, ha? Pag ang tatay mo ay nakalaya, gumalaw ang pera. Dahil napaka-imposible mangyari niyan kasi ang tatay mo, ang kaso ay crimes against humanity. Ha? Maraming pinapatay ang iyong tatay gamit ang mga kapulisan na hanggang ngayon, kung bakit hindi pa nai-issue ang warrant of arrest nung kalbo sa Senado, no? Hindi ko alam mga boss. Nahihirapan akong gayahin ka, Sarah, anak ng tatay mo. Tayang speech yan. Wala nang pag-asa yan. Pag yan nakalaya, tama si Libayan na itong ICC ay pulpul na korte. Oo. Mantakin mo, pinaghirapan yan, iniireplano yan, para idala dyan. Halos namuhunan ng buhay dyan. Namuhunan tuloy ng buhay. Buti nga, hindi nakasayad ng Davao ang paa niyan eh. Sa airport pa lang, inaresto na yung limaw na yan eh. Kung nakarating ng Davao yan, wala na. Gulong sigurado. Si Kibulog nga lang, yung tagal-tagal bago na aresto. Di ba? Si Digong pa. Kaya yun nga, no, sa bagay, hindi naman masama ang mangarap at managinip, lalo na kung gising. Ha? Ma'am Sarah? Mariosep, ewan. Diyos me. O yung rally ko kahapon, no, mga boss. No? Mga kakamping po, nandun sila, Catriona Gray, Vice Ganda, andun sila. Hindi nila hiningi na mag-resign si BBM. Hindi nila. Basta sabi nila, papanagutin mo, ang dapat managot. Nakatingin kami sa'yo. Pero yun nga, kung tutuusin mo, may kasalanan din si PBBM dahil siya ang pumirma sa mga karumal-dumal na budget na yan, na pinagnanakaw lang. Nga, paulit-ulit ako. Maaaring hindi niya nga alam na ganyang kahayop at kagahaman itong mga nasa kapaikot sa kanya. Di ba? Ganun ho yan. Kaya ngayon, hindi, mahirap niya ng patay niya, sunog na malaki. Mantakin mo sa totoo lang, PBBM. Sabit ang pinsan mo dito. Hindi yan tanga para makalusot yung ganyang mga klaseng insertion. Sabit din si Jinggoy Estrada, sabit din si Villanueva, sabit din si Escudero. Maraming sasabit. Yan sigurado. PBBM. Kaya ikaw, tinututukan ka na naman kung hanggang saan, no? Tsaka yun nga, no? Asam ba kasi yung mga sinampang kaso dito sa mga Duterte? Yung grave threat sa pagbabanta, pinampa ng NBI sa Department of Justice. Nagsampa rin si Senador Trillanes ng smuggling kila Pulong Duterte at saka ayaw, ba't hanggang ngayon wala pa bang freeze order ang mga kayamanan niyan? Nauna pa si Diskaya, yung mga nagnakaw sa flood control, samantalang itong Duterte 51 billion kay Pulong Duterte sa flood control na ibinigay ng tatay niya bago siya bumaba. Asan? Yung
ano nito si Sara Duterte, asan? Wala pa man police order dyan? Yung AMLAC, ha? Ano pa? Yung Parmali, nasa na yung mga sangkot dyan? Oh, nag-iimbestiga si Dick Gordon. Ano ginawa ni Duterte? Sinangga niya yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. No. Bakit? Baka magturo pa eh. Siya pa maturo, siya ulo eh. Ganon eh. No, mga friend? Tama ba ako? Sara Duterte. Hanap ka ng hanap ng kuko sa tatay mo, hindi ka pa masigurado na ma-grant yung interim release niya si Kupmalman. Tsaka yung rason ni Kupalman na malilimutin na si Duterte na hindi niya na alam kung bakit siya nandoon. Puta, pwede lang, alam nyo kung saan pwede lumusot yun? Baka sa RTC, hindi pa lulusot eh. Yung mga ganong rason. Nagpapatay ng tao, tapos ngayon malilimutin ka na. Tanga na yun. Ang tanga na. Pulpul talaga yung ICC pag pinalusot yung mga ganyang klaseng depensa ni Kupalman. Di ba mga friend? Oh, libo-libong tao pinapatay mo. Ngayon sasabihin mo, hindi mo alam kung... Ewan ko kung anong dyan. Pag lumusot yung mga ganyang klaseng relasyon ni Kupalman, nakamputi na. Lahat ng pwede, hindi na pwede, maski nasabihin mo hindi ka pa 80 years old, pwede mo namang irason na, asan ako? Hindi ko na alam pangalan ko ah. Ang kaso mo, murder. Tapos pagdating sa korte, sasabihin mo, wala na akong maalala. Nanginang yung Kupalman. Diyos ko, ano kayo? Ganun ba yun? Depensa ba yun? Pwedeng gamitin maski sino dahil wala ka sa sarili mo. Kung ba, nagpapatay ka, sindikato ka, biglang, hindi ko na maalala yan eh. Kasi sakit na yung ulo ko. Lalo nakakulong. Na wala, hindi ka mapagkatulog. Ganon ang mga niyan. Tapos irarason mo, ganon. Ewan ko kung lulusot sa... Kasi yan eh. International Criminal Court yan. Oo. Tapos sabi pa ni Sara, anong napag-usapan nyo ng tatay mo? Yung love life niya. Tayo ng pamilya to. Lord. Anong klase? No? Pero sa totoo lang, balik tayo sa ang dami tayo. Kung ang papalit, dapat talaga kung ang papalit lang kung pwede lang sana matinu-tinu yung papalit kay BBBM, sa galit ng tao sa mga nangyaring yan, na mga halos malunod yung mga tao sa bus, sa mga lintik ng mga magnanakaw na yan, talagang ang isisigaw ng kakamping, Marcos resign na eh. Kung mga Alaleni Robredo ang papalit, o Alalayla de Lima ang papalit kay Bongbong Marcos, o mga Justice Carpio ang papalit, mga ganyan. Puta, papalit eh. Kumbaga sa nasa baha ka eh. Mapupunta ka sa apoy. Di ba? Magkulab na tayo mga friend. Baka mamaya mag-brown out pa po. No? Yun lang sa akin. Sara! Kala ko ba magaling ka? Sana bago ka maghanap ng tatanggap ng bansa sa tatay mo. Utos na ng, inutos sa inyo na, okay, sabi ng International Criminal Court, your pakiusap is granted. Find a country that will accept your father and we'll give him, allow namin ang kanyang interim release. Diba? Ganun. Si Kupalman, kung ano sabi, pati si Bongbong Marcos gusto pang kausapin. Ano ba yan? Tangin na kayo. Hindi ako abogado, pero puta na, imposible ko kasi yan eh.
Oo, crimes against humanity, tapos ang dami pinapatay, mga rason mo eh. Gusto mong magpiyansa. Yung interim release, di ba? Parang gusto mong magpiyansa, no bail ka nga eh. Oo. Para mong binaboy ng tong International Criminal Court ang buong batas na umiiral sa buong mundo. Kasi nga, International Criminal Court kayo, magagago lang kayo ng Duterte. Tsaka ni Kaufman. Ano na kayo, magsara na kayo, International Criminal Court, pag nalusutan kayo ng mga ganitong klaseng rason. Ha? Mga nag-hallucinate, mga... Tangin kayo. Ay, digong. Wala, kulang ka sa arte. Tama yung sabi ng mga ibang ka-warriors na maghubo ka nang magkasalawal dyan. Magsisigaw ka na magsisigaw dyan. Hindi pwede yung style na, wala akong maalala. Bakit ako nandito? Wala yan. Kagago nito si Tigo. Tapos pagdating ng anak mo, pinag-uusapan nyo, love life. Gago kayo talaga. Oo. Sige na, andyan na yung ulam. Magkukulam pa tayo mga friend. Ha? Ay, nako. Grabe, no, yung ano kahapon, no, yung walang ya, mga demonyo, no, ni-raid pa pala yung Sogo. Oo, ninakawan pa yung hotel. Oo. Terorista ho talaga itong mga kinuha na to eh. Tama sabi ni Atty. Claire Castro, matulisan. Oo. Talagang Oo. Pero yun nga, ang buong akala siguro ng mga gago, hihingin din ng kakamping. Mostly sumama ho dyan sa mga rally na kahapon, mga kakamping. Nandyan ho si Vice Ganda, nandyan si Catriona Gray, nandyan. Ang dami. Pero hindi ho sila, pinakita ho nila na ang kakamping disiplinado at merong pasensya pa. Oo, nakakapagpasensya pa. Cielo Magno, Heidi Mendoza, nandiyan sila lahat. Oo. Ang hinihiling lang nila, Bongbong Marcos, panagutin mo ang mga nagnakaw na mga nakapaligid sa'yo. Yun ang hinihingi sa'yo, PBBM. His Excellency. Diba? Kala siguro ng mga gago, itong mga go for broke sila eh. Kaso wala ako. Nahuli na ho, mahigit 100 yung nahuli ng mga tulisan. Oh. Alam nga namang hindi sila mangumpisal kung sino nagbayad sa kanila. Hindi naman sila pupunta ron nang walang bayad para maghasik ng lagim. Oh. Mga tirador nga sila eh. Oh, di ba? Oh. Baka hindi pa yan bayaran, yun ang problema. Oo. Kaya baka na-advance na nila yung bayad o whatsoever. Pero baka hindi pa binayaran ba? Baka kasi baka ang bayaran lang, sige, basta nakapasok kayo ng Malacanang. Mentakay mo ang plano, sunugin yung Malacanang. Gaano kaulol yung mga hype na yan? No? Magkulam na po tayo mga friend. Abuisit. Hindi ba mga boss? Tama ba ako? Naghahanap sila ng tatanggap. Ikot ng ikot pala itong mga Duterte. Naghahanap sila ng tatanggap sa tatay nila ng bansa. Kung magagrant yung interim release. Yung mabigat doon, Sara, katanga-tanga mo. Buti sana ko sure ball. Saka kayo mag-ikot. Kung nga ibig sabihin, hindi pa na-desisyonan kung pa igagrant yung interim release ng tatay mo, naghahanap na kayo ng tatanggap na bansa. Katangahan na naman yan. Ay, naku. Librado to Bigo, shout out. Good morning, Karoket. All warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Maliwanag pa sikat ng araw na ang mga tarantadong ito ay padala ng Duterte. Mga tulisan, correct, Atty. Claire. Aba. Ano? Empty ka si Vice Ganda, naging gwapo. Go, Vice Gwapo. Mga PI ng mga yan. Mga yan po eh. Kalat ni Baya, shout out. Bata mo, kalat ni topic ko ha. Appreciate it naman yan, sasabihin kalat ni bukas.
Lahat ni ulit, pakawalan, wala rin ang pakawalan, wala rin ang panghuli na yan. Wala namang bayag at pangil ang gobyerno ni Paring Blenglong. Pakakawalan din ang mga nahuling tulisan. Pakakawalan din ang mga nahuling astig na yan. Walang kwenta pag walang bayag. At ngiwi lang ang alam ng namumuno sa atin. Patay tayo dyan. Kala dito eh. Nagalit siya si Atty. Claire. Maril Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Alam niyo po tayo, naaalala ko tuloy yung nangyari dito sa Hong Kong. Ganyan ang mga suot nila. Same pattern po talaga. Nakakatakot. Salamat sa Diyos at napigilan ang pangyayari. Mapabagsak ang gobyerno. Di pinabayaan ng Diyos magtagumpay ang team itim. Ang sama ng plano nila, walang pagmamahal sa bansa, walang pakialam sa kahinatnan ng ating bansa. Umalis si Sara para kunwari innocent pero nakaitim din sila. Kaya base sa ating iniisip, iisa ang tinutukoy kung sino may pasimuno. God bless us and our country. Shout out! Michael Edwin Mike, shout out. Marilo Pabianak nito. Nakakalungkot, tila 6 years na term ni PBBM, di ba tatahimikin ng mga team itim? Yun nga. Lahat ni Baya ulit Naman kasani, talaga namang lalaking yan si Paring Vice. Putragis, kasing laki ng titi ng kabayo ang titi niyan. At kasing laki ng pumelo ang bayag niyan. Patay tayo dyan. Lalaking lalaki yan. At mas malibog pa yan sa atin kasani. Buisit. Kau naman. Rodelia Alpilor. Hello Sir Rox, salamat sa Diyos, naging maayos at talagang masasabi na gising ang tataong bayan maliban sa mga alipores ni Digong nyo. At sana po sunod na ang mga mandarambong at makakulong lahat sila. Kakatuwa si Vice Ganda. Ingat po Sir Rox at sa mga kabosing. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless. Rodelia Alpilor. 3J Shop, sumagot Shout out 3J Shop Totoo ka dyan, mulat na ang mga Pilipino. Kaso, ang kalaban marami pa rin pera. Perang nakulimbat nila sa kaban ng bayan. Ang perang ito, ang pinapaandar nila para mas manuhol ng kapwa digong nyo. At ang mga digunggong, ito ang dapat mapigilan sa anumang paraan. Sa paraang maaresto na rin ng ICC si Bongo dahil siya at tagabayad ng mga DDS para gumawa ng lagim sa bayan. Sana nga, yung Bongo, tignan mo, kala mo, ang putang na matinong tao. Shelly J. Sir, shout out. Si Chavit Xerox, namura na nga ng mga tao, binupa, nagmamagaling saan ba galing ang yaman nila? Para din siyang si Atong Ang, di ba? Si Vice, hindi na nakakatiis, talagang napapi-ay siya ng malupit. Kapal naman talaga, wala nang budhi ang mga hayop. Buti nga, minura sila lahat. Ang lutong kaya. Pero kung hindi lang si Sara Dutay ang Vice President, baka PBBM resign. Talaga ang sisigaw ng mga matitinong tao na yan. Wala Saan pupulutin yan? Sabi nga ni Ka Percy, dito na ako kay Bongbong. Di ba? Kesa dyan sa demonyo. David Ali Mendoza, kulang pa nga po yung ginawa ng mga tao kay Chavit dahil sa pananalita niya ay parang gusto niya na si Inday Lustay ay pumalit kay BBM. Dapat binigyan ng isang malutong na batok yan si Chavit at baka sakaling matauhan. David, nakita mo ba? Puta, puro pulis yung walang makadikit kay Chavit. Talagang pinaligiran siya ng pulis. Tandaan pera kaya ni Chavit, di ba? Kung wala yung mga pulis doon, puta, baka piraso yung gago na yan. Sa totoo lang. Habi niyang gago. Bukas natin pag-usapan si Chavit. Malaki pa ito Wala raw kasing wala raw direksyon ang rally na yan. Kasi dapat ang rally, pababain si PBBM. Dapat ganun lahat ang sinasabi ng tao. Gano'n katag. Ano palagay mo panahon ni Erap? Tanda mo na, Chavit, Well, Tenko.
Aroke, kung hindi sa mga kakamping at dilawan, baka tanggal na si BBM. Totoo, yan. Lumalabas na sila ang nagbigay proteksyon kay BBM dahil sa dami ng kakamping. Totoo yan. Noel, thank you ulit. Dapat ipagbawal ang mga nakatakip pagmuka pag may nagaganap na rally upang maiwasan ang mga kaguluhan na hindi kilala ang mga gumaganap. Mabuti ka mo, Noel, hindi humalo itong mga demonyo na to sa mga kakamping. Ha? Simon Judge, shout out. Karox, dito po ngayon sa Amerika, bawal na rin ang nakatakip ang muka ng mga pulis. Opo, bawal na po nakatakip ang muka ng mga pulis. Lalo na siguro mga rallyista. O, di ba? David Alin Mendoza ulit to. Good evening po, Karox. Hi. Ano na po ang nangyayari sa bansa natin? Sana nga po ay matapos na yung investigasyon ng mga tiwaling politiko at opisyal ng gobyerno natin. At maparusahan para medyo matahimik ang mga kababayan natin. Sa tingin ko naman po ay makikinig si PBBM sa mga hinaing ng tao. Kung hindi, siya na ang susunod na patatalsikin dahil sa kawalang aksyon niya sa mga nangyayari katiwalian sa kanyang administrasyon. 3J Shop, sumagot oh. The worst thing could happen is ang mapatalsik si BBM dahil pag nangyari yan, goodbye Philippines. Tiyak na si Sara ang uupo sa palasyo at pasok ang China. Nakakatakot yan. Demonyo, iupo mo riyan? Ha? Elizabeth Iscaro. Siya nga raw magiging presidente ng impyerno, di ba? Good morning, Sir Rox. Mga tulisan nga yan ng mga DDS, kitang-kita naman sa mga kinilos nila. Ang gusto niyan, pabagsakin ang gobyerno. Gusto patalsikin si BBM. Mga walang kwentang tao mga yan. Hay, di yan mananaig kasi nga, mas marami pa din ang gusto si BBM. Kahit na di ako maka-BBM, gusto niya yan. Gusto niyan sipain si BBM at ipalit si Sara. Wow ha. Baliw nga. Elizabeth Iscari ulit oh. Akala nila ganun-ganun lang mapalitan si BBM. Yung papalit, mas walang iya at demonyo. Yun nga, Elizabeth, magiging katalamak lalo ang ating bansa sa putik at dadami na naman ang mga patayan. Yan ba ang gusto mamamayan? Ay nako, mag-isip-isip nga sana mga ito. Mag-isip-isip, huwag ka nga eh. Wala nga maisip yung mga, mapapamura ka naman, visit. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Annalisa Apolinar, shout out mga boss. Sabi ni Tia Deli. Yun na nga po, Sir Rox. Dahil ako po ay isang kapitenyang taring, ako po ang nahihiya para kay Blackjack. Ang tawag ko po ay Bonjing na magmula pa po ng ninuno namin, pangalan na po nila ang nakatanim. Subalit dadapwat matay kong isipin, pangalang Rimulya, di kayang sibakin. Sadya bang kay lupit? Tanong lang po namin, daming mga krimen, di kayang lutasin. Sila po ang hari at tunay na daking. Daming kabintenyo, pumapalag na rin. Bantag at atong ang, di kayang litisin. Sana po sila, bakit di pa pagbayarin krimen na ginawa? Forget na lang ba din? Ay nako, Tia Deli. Daming nagkarali, gustong patalsikin. Kurakot ng bayan sana ay bitayin. Mga kababayan, ang sigaw ng at hiling. Gumising ka sana, mahal naming kuting. Gising naman, nagmimiyaw-miyaw naman. Mga tao'y galit na at si Senador Ping, di daw siya uurong at huwag siyang sindakin. Pati si Vice Ganda, bumabanat na rin. Gising Pilipinas, lahat panagutin, di lang daw kulong, dapat ay bitayin, mga buhayang hagum, mahilig sa payong, kumanda ka, bebe, dapat kang makulong. Ang iyong asawa, nagkamal ng bilyon, dating mahirap lang, dating patay gutom, nasilaw sa kwarta, hindi na lumingon sa pinanggalingan, nagmistulang hagum. Magsisisi man kayo, tanong namin ngayon, mababalik pa ba kay gulong sitwasyon? Wala na.
Daming nag-aalala, lahat naghahamon. Ibalik nyo lahat ang nakaw na bilyon. Mga taong bayan, harapin nyo ngayon, mga congressman at mga senatong. Nadiraw kayo lusot ayon kay Ping Lacson. Ihanda ang sarili sa duda at tanong, mga pesting yawa, huli ka na balbon. Ang ganda ng tula ni Tia Delio. Teresita Guzman, shout out. Good morning, Sir Rox. Matira matibay. Yun nga eh. Sobrang tibay nitong mga demonyo nito eh. Dapat yung bukas na nga, yung gagawa ng cake na buhaya, maggumawa ka rin ng cake na satanas, yung may sungay. O, na ganyan. O. Tapos yung mukha ni Digong lagay mo, ganun. Tsaka ni Pulong. Yung bang demonyong dalawa ulo. At tatlo. Apat na. Pati si, yung buong pamilya. Si Pulong, si Baste, si Sara, at saka yung tatay nila. Puro may sungay. Gawin mo cake. Revoltong cake. Nakagawa ka rin lang ng buhayang cake. Eh, diba? Nilo Fernandez. Oh. Sa totoo lang, Karox, kung hindi lang si Inday Lustay ang papalit kay Marcos kung sakaling napatalsik, sama-sama ang mga kamping na patatalsikin si BBM. Totoo yan, Nilo. Alam ko. Kaso saan? Decide, shoutout. Good morning sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors. Kung magot ka natin, good morning din sa'yo. Mabuhay ka. Glenda Deo, shoutout. Wala sa ayos talaga ang mga DDS. Gusto nila proteksyon ang EJK proponent at corrupt family. Ngayon marunong na silang magdasal. Dati kinukutya nila ang Diyos. Totoo yan. Alam mo yung mga demonyo, pag nasukol, kakapit sa Diyos yan. Putang ano mga yan. Romeo Calusa, shoutout. Gandang gabi, Karox, at sa mga ka-warriors. Yan sinasabi ko. Yan sinasabi ko sa iyo, Lakay Chabit. Lastog ka kasi. Isa ka rin kurakot. Do you think magogoyo mo mga Pilipino? This is a big no. Maswerte ka, buhay ka pa. At hindi ka binato. Puro bobo at PI ang inabot mo, animal ka. Wala na kasing kabusugan sa pera. Swapang ka rin, matanda ka na. Para ang linis-linis mo, animal ka. Ang dami mo ng businesses. May mga bus ka pa. May bus company ka pa. Diyan ka lang, hindi ka makontento, hayop ka. Kung ako sa'yo, mag-enjoy ka na lang sa kinurakot mo. Hindutin mo na lang. Ang apat sa sulok ng kama mo. Punyeta ka. Naglastog ka. O kinam, awan bain mo. Ganit si Romeo kay Chabit. Matutuwa sa hype na yan. Sam AJ, shout out. Karox, sana'y nilagay ni BBM sa nuclear power plant ang budget. Matutuwa pa ang tao sapagkat magiging mura ang kuryente. Sito, TDLT DL 100. Sabi niya, do you know that it will take years to build it or rehab the current one? It will be finished years after BBM's term. Ganon. Romeo Calusaw. Dito naman sa Davao, pati baka nadamay sa mga katarantaduhan ninyo. Kung itong baka, nagsasalita lang, siguro mura ang inabot ninyo. Yan ba ang gusto ninyong leader? Pati baka na natukhang pansuhol sa inyo? Totoo. Wala, si BBM talaga na ano dito. Romeo ulit oh. Roque, putang mo, puro kadada. Diyan, umuwi ka dito, gago ka. Galing, mainit siya kay Harry Shoke. Romeo ulit oh. Ikaw naman, Chabit, ang dami mo ng business. Ano pa ang gusto mo? Sa bus company mo palang halos sako-sakong pera. Wala ka rin kabusugan, animal ka. Ano ba yung gusto mong pabor na gusto mong ilapit kay PBBM? Pamangkin mo para sa PCSO, talagang tinagit mo yung sugal. Ganitong hindi ako nananalo sa loto, leche ka. Baka tumataya ng loto, friend. Makinig ka sa akin, ha? Sa payo ni Romeo, mag-enjoy ka na pera mo.
Hindi yung mani-mani sa utak mo, paluin kita sa ulo eh. Ngayit ulo ni Romeo Calusa kay Sabit. Lisa Cruz, shout out. Grabe, lechon pa. Saan galing ang pera? Kompi pan ba yan? Hindi. Maraming baka siguro yan. Si Bugak, no? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, nak, shout out. Ha? Brother Elias Ischo, shout out. Lowy Bulanos, shout out. Lowy ba to? Lowy. Lowy nga. Dapat makulong ang mga DDS kahit minor de edad para bigyan ng leksyon ang mga hayop na mga yan. Pamilya Duterte dapat mamatay. Mamatay na ang mga hayop. Binaboy nila ang Pilipinas. Totoo yan, Lowy. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads. Bayaran yan mga Duterte kasi ayaw nilang madamay sa pag-imbestiga ang mga flood control at gusto nilang uupo sa Malacanang. Oo. Kung nagsisigaw lang ang mga kakamping na BBM resign, hahalo na yung mga demonyo dun eh. Oo. Kaso, hanggang dun lang ang mga kakamping, nag-perform sila bilang mga tao. Oo. Bilang mga galit na tao, hindi mga galit na demonyo. Diba? Chupisa Bonao. Good morning, kuya po. Good morning po, kuya, at sa mga mahal po sa buhay at sa mga ka-warriors. Grabe ang tapang mo, Vice Ganda. Sana tumakbo ka na lang presidente sa 2028. Kung hindi pa pwede si Vico Soto. Hindi pwede yan. Walang hilig si Vice dyan. Chupisa Bonao ito. Ito? Po ngayon, kuya, nagsalita na rin si Sarah G. na dating tahimik lang siya. Siguro sa sobrang dami ng kasamaan, di na nakapagpigil na magsalita si Sarah Geronimo. Maraming mga artista talaga doon. Tsaka kita mo naman walang bayad doon. Hindi kagaya itong mga animal, binayaran na para manggulo. Chupista ulit oh. Totoo pakawala ng mga kaliwalang mga yan. Dapat nga lahat yan naroon sa kasama sa panggugulo. Ay inareso na rin. Ano pong 100 baka? Baka po 100 baka sakali. Utu-utu naman sila. Totoo yan. Mga utu nga yung mga puta naniniwala pa sa mga hype na yan. Chupista ulit. Oh. Idol Vice Ganda, pumasok ka na sa politika para maubos ng mga buhaya at halimaw sa gobyerno. At salamat sa mga impluensya na gaya mo. At lalong nakakalakas ng loob ang taong gustong mapanagot ang katiwalian ng gobyerno. Chupista ulit. Aba si Chavit kapal. Talaga ng mukha. Dumalo pa sa rally. Anong napala niya? Eh di walk out siya. Buti na nga sa kanya. Kung hindi lang siya pinoteksyonan ng mga pulis eh. Tapos siya. Chupista ulit oh. Totoo po ba ang may anak daw si Sabit Chavit sa artista si Santos? Hindi natin alam. Kuya, ang mga ka-warriors, ano po ang tingin po ninyo? Makakabuti po ba talaga sa atin ang tumulong sa mga Europeans sa Pilipinas na may barko na po palang pangdigma na nakarating dito sa bansa po natin? Inintay na lang po pala ang pirma ni PBBM na para pumayag na tulungan tayo laban sa China. Super ganda ng barko, pandigma talaga. Asang-ayon ako dyan. Totoo lang. 3J Shop ulit oh. Hello Sir Rox. Tama naman talaga si Vice. Kung gusto ni BBM na magkaroon ng magandang legacy, ipakulong niya lahat ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Pag nagawa niya ito, tiyak pati mga Makaleni, Makakino, mga kaliwa, makukuha niya. At baka iboto pa siya uli. Total, binuking naman na ni BBM ang flood control corruption. Tuloy-tuloy na niya. Totoo yan. Tsaka dapat kung matibay ang dibdib niya. Itong klase na to, puta yan. Declare niya ng martial law sa Davao. Nagawa ni Digong sa Marawi, di ba? Tangina. Puro demonyo namumukad sa Davao. Oh. Isang salita ni BBM. Lahat ng mga matitinong tao sa Davao, lumisan muna kayo. Diba?
Lahat ng mga kapulisan dyan, tanggalin. No? Palitan ng mga... Para kaya niya naman yan eh. Kaya lang kinatatakot. No? Malapit tayo sa mag-isang oras mga friend. Xerox, sabi ni Tria. Magandang balita pala. Sabi ni Kaenzo, na-deny ang bail ni Gongs D sa ICC. Yes. Thank you, Lord. 18 ang total judges ng ICC at lahat sila bumoto ng no. Ni isa, wala man lang pumanig kay Gongs D. Tinapatan ng ICC ng 18 senators ang bumoto sa wag ituloy impeachment trial Sara. Ang tadhana nga naman, oo. Pero yung vlog ko ngayon, nakakita na raw si Sara ng tatanggap sa tatay niya. Kung! Tanga mo talaga ng Sara. May kung eh. Dapat, bago ka tatapon ng pera ng taong bayan para maghanap ng tatanggap sa tatay mo. Pero may sabi siya, tatanggapin ng tatay mo yan. Yung tatay mo tatanggapin yan sa bansa. Taning City. Sa Taning City, tatanggapin yung tatay mo. TJ Shop ulit. By the way, kumusta na pala sa ating kawarrior sa Sir Libico? Kumusta na ang asawa niya na nadala sa ER? Naway maayos na. Let us pray everything is well with the Ludovico family. O yung nga pala, friend Ludovico. Sana okay na mismo. Librado Ludovico, sana okay na mismo. Oo oo. Sama sa prayers namin yan, mga ka-warriors, mga boss, ha. Basta, kapit lang, friend. Oo. Yun. Loisel, shout out, ha. Kung ako si Vice Ganda, magagalit din ako. Biro mo, laki ng tax niya, tapos ibubulsa lang ng mga magnanakaw, kawawang Pinas. Totoo yan, Loisel. 3G Shop ulit, oh. Yung mga kabataan ng gulo sa rally, given na yan, na mga padala ng kalaban natural. Kailangan nila ng manggugulo para nga naman may katwiran silang sipain si BBM sa palasyo at iupo ang kanilang poong Sara. Pero ang Diyos ay kumilos at hindi niya hahayaang manaig ang kalaban. Mabuti naman at 100 na mga nanggulo ang nahuli sa mga pulis kahit pa mga minor de edad. Ang karamihan dapat din silang maparusahan dahil nasa age of accountability na sila. Alam na nila ang tama at mali. Totoo yan. TJ Shop ulit, oh. Isa pa, Xerox, ay dapat bigyan pansin ni BBM itong si Harry Roque. Nagbabanta na naman kay BBM dahil na-deny ang bail ni Gongs D. Pag meron daw nangyari, di ka nais-nais kay Gongs D, itiyak na hindi raw makakalabas ng bansa si BBM. Sumusobra talaga itong si Harry Roque. Pero I believe na may oras din yan. Nasa listahan niya ni BBM na mananagot. It is just a matter of time. Ang kasamaan may hangganan yan. Pag dumating ito kay Harry Roque, siya na lang ang dapat sisihin. Ganun ba? Laman sabi ko si Harry Roque, sa kambaliw. DJ Show pala. Si Rox, sa mga tinatakbo ng Blue Ribbon Committee, may gut feeling, isa pang inhibit ni Senator Lacson itong si Boy Dila at Jinggoy. Talagang di naman mapigilan ang paglabas ng mga ebidensya laban sa dalawang poging ito. Sa palagay ko, credible itong si Hernandez kasi wala naman na siyang malulusutan kung mga sasabi siya ng katotohanan eh. May chance pang bumaba ang sentensya sa kanya balang araw. Totoo yan. Naniniwala ako dyan sa lahat. 3J Shop ulit to. Si Rox, sino pa nga ba ang nasa likod nitong mga realista na nakaitim? Ano nga ba ang kulay nila? Sara at Amy nung nakaraang senatorial election. O, gets mo na? O, yun nga, di ba? Ha? Edmondo Cheng, shout out. Christian Cheng, shout out, ha? Oy, mission accomplished mga boss. Oh, buti hindi lumakas pa yung ulan, no? Maaga ako natapos, di ba? Mga friend. Ano, kalat na yung bata mo. Kailan ba matututo magsalita ng ano yan? Hindi pang grade 1 na teacher, ha? Ay, nako. God bless.
Yun na lang, tanging ano natin mga pre. Magdasal. No? Nawa, matapos nga ni PBBM itong mga Duterte na to bago siya bumaba. Dahil pag siya, hindi na siya pwede tumakbo at nakabalik yan. Mata mo lang ang walang latay. God bless. PBBM. Mata mo lang ang walang latay. Tsak yan. At baka mahukay pa yung tatay mo sa libigan ng mga bayani. Or other way around, isama ka na doon. Halimaw yan.